Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Miguel Santos at ngayong araw ating susuriin ang paksa ng mga pinatuyong prutas para sa proteksyon at pag-ayos ng paningin habang natutulog. Maaring hindi kayo maniwala dito, ngunit ang ilang simpleng pagkain sa kasong ito, apat na pinatuyong prutas na makikita sa halos anumang grocery store ay talagang makatulong upang protektahan at kahit na ayusin ang inyong tumatandang mga mata habang kayo'y natutulog. Alam kong napakadali niyan pakinggan, ngunit makinig muna kayo. Pagkatapos na mahigit 30 taon sa pagtatrabaho sa mga senyor, nakita ko ang isang pakikibaka na paulit-ulit na lumilitaw at nalulungkot ako tuwing nangyayari. Ang pagkawala ang kakayahang makakita ng malinaw, hindi makapagmaneho ng may kumpiyansa sa gabi. Kailangang ilayo ang libro o pahayagan para lang mabasa ang mga salita. O ang pakaunawa na hindi mo na makilala ang mukha ng isang mahal sa buhay mula sa kabilang dako nga silid. Sinasabi ngang ilan sa aking mapasyente na parang may nakpadimen ang ilaw sa kanilang buhay. Ang iba naman ay naglalarawan ng tuloy-tuloy na labo o mga matang nangangati at nananakit bago pa matapos ang araw. At ang pinakamalupit na bahagi, madalas itong dahan-dahang dumarating, hindi mo namamalayan kung gaano nakarami ang nawawala hanggang sa simulan nitong kunin ang iyong kalayaan. Ngunit ito ang totoo. Hindi lamang ito normal na pagtanda. Karamihan dito ay namumula sa mataon ngang oxidative stress, pamamaga, at kakulangan ng mahahalagang sustansya na kailangan ng iyong mata upang ayusin ang kanilang sarili bawat gabi. At iyan mismo kung bakit ang tamang pagkain ay maaring magdulot ng malaking pagbabago kahit ngayon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang apat na pinatuyong prutas na mapapakain sa inyong mata nga eksaktong kailangan nila upang manatiling malakas at matalim. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging benepisyo at ang huling ibabahagi ko ay, sa aking karanasan, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung ito ang unang beses ninyo dito, ako si Dr. Miguel Santos at ito ang Senior Health Secrets, kung saan natin inilalantad ang natural na mga paraan na sinusuportahan ng agham upang protektahan ang inyong kalusugan habang kayo'y tumatanda. Kung sa tingin ninyo ay makakatulong ito, mag-subscribe na kayo upang hindi ninyo mapalampas ang susunod na darating. Ngayon, simulan na natin sa unang pinatuyong prutas sa listahan. Magsimula tayo sa isang matamis at sinaunang pagkain, mga igos. Maaring kilala ninyo sila dahil sa kanilang malakit na tekstura at natural na tamis. Ngunit ang maigos ay higit pa sa isang malusok na merienda. Sila ay puno nga sustansya na sumusuporta sa mata. At kapag tinamasa ninyo ang mga ito sa tamang paraan, makakatulong sila upang maibalik ang talas at liwanag na inakala ninyong nawala na. Ang maigos ay mayaman sa vitamina A at ang mga plant-based precursor compounds nito tulad ng beta-carotene at lutein, parehong mahalaga para sa pagpapanatiliin kalusugan en inyong retina at ang malinaw na ibabaw en inyong mamata. Ang kakulangan sa vitamina A ay isa sa pinakakaraniwang sanhing maiwasang night blindness sa mga matatanda at ang maigos ay nagbibigay ng natural, banayad na paraan upang mapunan ito. Puno rin silang polyphenols, malalakas na plant antioxidants tulad ng quercetin, rutin at chlorogenic acid, na tumutulong protektahan ang maslan na photoreceptor cells sa inyong mga mata mula sa oxidative stress. Ayon sa isang pagsusuri sa Journal of Food Science and Technology, ang mga antioksidan na ito ay nayugnay sa mas mahusay na daloy ng dugo sa maliliit na daluyan sa likod ng inyong mga mata na mahalaga para sa night vision. Ito ang bahagi na hindi naunawaan ng karamihan sa mga tao. Ang natural na asukal sa igos ay talagang tumutulong sa iyong katawan na sumipsip ngang ilang fat-soluble antioxidants kapag ipinares sa kaunting malusok na taba tulad ng ilang almendras o isang kutsaritang almond butter.
Kaya madalas kong iminumungkahi ang pagkain ng 2 o 3 pinatuyong igos sa gabi, ipinares sa isang light protein o healthy fat source mga 1 oras bago matulog. Nagbibigay ito sa iyong katawan ng kailangan nitong gasolina para sa natural na siklo nga pag-ayos na pinagdadaanan ng iyong nga mata sa gabi. Naalala ko ang isang pasyente, si Harold, 72 taong gulang, na nagsabi sa akin, Dr. Santos, wala na ang maabituin. Hindi siya nagsasalita ng patalinghaga. Labis na lumala ang kanyang night vision kaya't kahit sa malinaw na gabi, hindi niya makita ang makonstelasyon na gusto niya. Nagdagdag kaming maliit na surfing ngigos sa kanyang routine sa gabi kasama ng isang dakot na walnuts. Sa loob ng 4 na linggo, bumalik siya na nakangiti. Bumalik na sila, nakikita ko na ulit ang Big Dipper. Hindi ito milagrong lunas. Ngunit sa pagbibigay, sa kanyang mamatangang sustansya na nawawala, sinuportahan ni Harold ang pag-regenerate ng mga light-sensitive cells na tumutulong sa iyo na makakita sa madilim na kondisyon. At ang prosesong iyon ay patuloy na gumagana ng tahimik gabi-gabi habang siya ay natutulog. Ang maigos ay simple, ang maito ay masarap. At para sa marami, sila ang unang hakbang upang makita muli ang mundo ng mas malinaw. Susunod, titingnan natin ang isa pang matamis. Malakit na prutas isa na hindi lamang sumusuporta sa night vision, kundi tumutulong din na pakalmahin ang pagkatuyo at pagkasuno na maaring maging mahirap ang pagbabasa. Iyan ay mga datiles. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang natural na matamis na prutas na higit pa sa nagpapasiya sa inyong panlasa, mga datiles. Ang mga datiles ay pinahahalagahan sa loob ng maraming siglo sa buong Middle East at North Africa. Madalas tinatawag na kanding ang kalikasan dahil sa kanilang masaganang tamis. Ngunit bukod sa lasa, ang mga datiles ay puno nga mga sustansya na makatulong na paginhawahin ang pagod at iritadong mga mata, lalo na ang uri ng pagkatuyo at pagkasuno na nagpapahirap sa pagbabasa o kahit panonot ng telebisyon. Isa sa mga pangunahing sustansya sa mga datiles ay ang bitamina B6 na sumusuporta sa paggawa ng mga neurotransmitter na kasama sa malusog na nerve function, kabilang ang optic nerve na nagdadala ng signal mula sa inyong mata patungo sa inyong utak. Bukod dito, ang datiles ay naglalaman ng malaking halagang potassium at magnesium, mga mineral na tumutulong sa pag-regulate ng maliliit na kalamnan sa inyong mga mata na responsible sa pagpo-focus. Ngunit dito namumukot tangi ang mga datiles para sa kalusugan ng mata. Sila ay isang nakakagulat na mayamang pinakmumulan ng polyphenols at carotenoids tulad ng lutein at zeaxanthin. Ang maclan pigments na ito ay naipon sa matsula, ang gitnang bahagi ng inyong retina, kung saan sila ay kumikilos tulad ng panloop na salamin ng araw. Nagsasala na nakakapinsalang blue light at nakapapapa na oxidative damage. Isang pag-aral na inilatala sa Journal of Nutritional Science ang nagsabi na ang mas mataas na pagkonsumo ng carotenoids na ito ay nauugnay sa mas mababang panganib ng age-related macular degeneration. Ang mga datiles ay natural ding nagpapahidrat, bagamat pinatuyo. Nananatili silang may mataas na nilalaman ng natural na asukal na nakagapos sa tubig at soluble fiber na tumutulong sa iyong katawan na panatilihin ang mga likido. Para sa isang taong may talama na dry eye, ang labis na hydration ay maaring makagawa ng kapansain-pansing pagkakaiba, lalo na kapag kinakain sa gabi, na sumusuporta sa tear film na nagpapanatili ngiyong mga mata na komportable magdamag. Minsan akong nakatrabaho si Marta, isang 68 taong gulang na retiradong librarian. Gusto niyang magbasa sa gabi, ngunit nagsisimula ng manakit ang kanyang mata pagkatapos lamang ng 10 minuto na nagpapilit sa kanya na isara ang libro.
Ang eye drops ay nagbigay lamang sa kanyang panandaliang ginhawa. Iminungkahi ko na subukan niya ang 2 datiles maisang oras bago matulog, ipinares sa isang maliit na dakot ng pumpkin seeds para sa karagdagang zinc, isang mineral na tumutulong sa bitamina A na makarating sa retina. Pagkaraan ng 3 linggo, tinawagan niya ako ng nasasabik. Katatapos ko lang ng aking unang nobela sa loob ng maraming taon nang hindi humihinto para ipahinga ang aking mga mata at hindi na sila nakaramdam ng pagkagasgas pagkatapos. Hindi ito agarang lunas. Ngunit sa pagpapalusok sa kanyang mga mata mula sa loop, natagpuan niya ang kaginhawaan na matagal na niyang hinahanap. Ang mga datiles ay matamis, maginhawa, at kapag ginamit ng matalino, maaring maging isang simpleng ritual sa gabi na makatulong na maibalik hindi lamang ang iyong kaginhawaan sa paningin, kundi pati na rin ang maliliit na kagalakan na inakala mong kailangan mong isuko. Susunod, titiknan natin ang isang bagay na mas maliit sa laki, ngunit makapangyarihan sa proteksyon. Isang pinatuyong prutas na kumikilos tulad ng baluti para sa masalang mga selula sa iyong retina. Iyan ay mga pasas. Mga pasas. Ang maliliit, natural na matamis na hiyas na iyon ay maaring mukhang napakahinhin upang makagawa ng tunay na pagbabago para sa iyong paningin. Ngunit sa loob ng bawat isa ay isang konsentradong pinamumulan ng mga compound na makatulong na protektahan ang iyong mata mula sa mabagal, tahimik na pinsala ng pagtanda. Sa nutrisyon, ang mga pasas ay puno ng polyphenolic antioxidants tulad ng quercetin, resveratrol at catechins. Ang ito ay gumagana bilang tagalinis ng iyong katawan, nagne-neutralize ng free radicals na naipon sa retina mula sa araw-araw na pagkakalantad sa sikat ng araw, polusyon, at normal na proseso ng metabolic. Kung hindi masusuri, ang mga free radicals na iyon ay maring makapinsala sa photoreceptor cells na nagpapahintulot sa iyo na makakita ng maliliit na detalye at makilala ang matingkat na kulay. Nagbibigay din ang mga pasas ng isang malusok na dosis ng lutein at zeaxanthin, ang parehong dilaw-orange na pigment na matatagpuan sa madahong gulay at pula ng itlog. Ang mga carotenoid na ito ay nakaimba sa macula, ang gitnang bahagi ng iyong retina, na responsible para sa matalas na sentral na paningin. Gumagana sila tulad ng panloop na salamin sa araw, nagsasala ng mapaminsalang asul na ilaw at nagpapababa ng silaw, isang benepisyo na lalong mahalaga para sa mga matatanda na nahihirapan sa sensitivity sa headlight habang nagmamaneho sa gabi. At narito ang isang bagay na hindi napagtatanto ng karamihan sa mga tao, ang mapasas ay isa sa pinakamayamang pinakmumulan ng pinatuyong prutas ng boron, isang trace mineral na naugnay sa pinabuting density ng buto, ngunit mahalaga rin para sa kalusugan ng mata. Ang pananaliksik na inilatala sa nutrients ay nakmumungkahi na ang boron ay tumutulong sa pag-regulate ng calcium at magnesium metabolism nga mineral na kasama sa paggana nga makalamnan nga mata at nerve signaling. Ang maluso na kalamnan ng mata ay nangangahulugan ng mas kaunting pagod kapag nalilipat ng pokus sa pagitan ng malapit at malayo ng mga bagay. Dahil ang mapasas ay natural na matamis, nabibigay silang mabagal, tuloy-tuloy na paglabas ng enerhiya salamat sa kanilang soluble fiber. Mahalaga iyan para sa katatagan ng asukal sa dugo magdamag. Ang pagbabago-bago ang asukal sa dugo ay maaaring pansamantalang baguhin ang hugis ng lens sa iyong mata na humahantong sa mga episode ng malabong paningin. Ang mas matatak na asukal sa dugo ay nangangahulugan ng mas matatak na paningin. Isa sa aking mapasyente, si Ella Anor, isang 75 taong gulang na retiradong mananahi, ay tumigil sa paggawang quilt sa gabi dahil lumalabo ang kanyang matahi. Namungkahi akong isang maliit na dakot ng pasas na may ilang walnut sa huling hapon.
Ang maluso na taba mula sa mani ay nakakatulong na sumipsip nga fat-soluble carotenoid sa pasas at sa loob ng ilang linggo, napansin niya na mas matalas at hindi na gaanong pagod ang kanyang paningin sa gabi. Para sa karamihan ng nga tao, 2 kutsara lamang ang pasas. Ilang beses sa isang linggo, ipinaras sa isang maliit na halaga ng maluso na taba, ay sapat na upang simulan ang paghatid ng mga protektibong compound na ito sa iyong mamata. Ang maito ay portable, mura, at hindi nangangailangan ng pagpapalamig na ginagawa silang isa sa pinakamadaling pagkaing pangmata na panatilihin sa iyong pang-araw-araw na routine. Susunod, titingnan natin ang isang prutas na may mainit na kulay kahel ginto, mayaman sa mismong nga compound na pinakahinahangat ng iyong retina at isa na maaring maging mas kaunting stressful ang pagmamaneho sa gabi. Iyan ay mga pinatuyong aprikot. Sa kanilang makulay na kulay kahel at malambot, maasim na tamis, ang mga pinatuyong aprikot ay higit pa sa isang masarap na merienda. Ang maito ay isa sa pinakamayamang natural na pinagmumulan ng eksaktong compound na hinahangat ng iyong mamata upang manatiling malusog at malakas. Ang gintong kulay kahel na iyon ay namumula sa beta-carotene, isang plant pigment na ginagawang bitamina A ang iyong katawan. Ang sustansyang ito ay mahalaga para sa paggawa ng rhodopsin, ang light-sensitive protein sa iyong retina na nagpapahintulot sa iyo na makakita sa mababang kondisyon ng ilaw. Kung walang sapat na vitamina A, bumabagal ang regeneration ng rhodopsin na nagpapahirap sa night vision at imaging sa pag-adjust mula sa maliwanag na ilaw patungo sa madilim na ilaw. Sa malubhang kaso, ang kakulangan ay maaring humantong sa ganap na pagkabulag sa gabi. Ang mapinatuyong aprikot ay naglalaman din lutein at zeaxanthin carotenoids na naipon sa makula. Doon sila tumutulong na salain ang mapaminsalang asol na ilaw at bawasan ang oxidative stress, parehong pangunahing nag-ambak sa age-related macular degeneration, AMD. Natuklasan ngang pananaliksik sa American Journal of Clinical Nutrition na ang dieta na mas mataas sa carotenoid na ito ay naunay sa isang makabuluhang mas mababang panganib ng progression ng AMD. Ang isa pang napapansing benepisyong pinatuyong aprikot ay ang nilalaman nitong potassium. Tumutulong ang potassium na mapanatili ang tamang balanseng likido sa loob ng mga selula ng iyong mata na mahalaga para sa pagpapanatili ng kornea na malinaw at ang intraocular pressure na matatag. Ang mataas na presyon ng mata ay isang risk factor para sa glaucoma, isang pangunahing sanhingang irreversible vision loss. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa malusok na regulasyon ng likido, ang potassium ay gumaganap ng isang tahimik ngunit mahalagang proteksyon na papel. At dahil mataas din ang pinatuyong apricot sa soluble fiber, nakakatulong sila sa mas mahusay na kontrol sa asukal sa dugo. Ang matatag na antas ng asukal sa dugo ay nakakatulong na maiwasan ang microvascular damage sa retina na lalong mahalaga para sa mataong may diabetes o prediabetes. Isa sa aking mga pasyente, si Robert Edat Suvantich, ay umiwas sa pagmamaneo sa gabi sa loob ng maraming taon dahil ang silaw mula sa mga headlight ay labis. Nagdagdag kami ngang 3 pinatuyong aprikot sa kanyang merienda sa kalagitnaan ng gabi, ipinares sa isang maliit na pirasong dark chocolate para sa dagdag na flavonoids. Sa loob ng 6 na linggo, nakulat siyang isang simple ngunit nagpapabago sa buhay. Umuwi ako pagkatapos ng hapunan kagabi at hindi ako pinigil ng silaw. Bumalik ang kanyang kumpiyansa kasama ang kanyang kalinawan. Para sa karamihan nga matatanda, ang pagkain ngang 3 hanggang 4 na pinatuyong aprikot ilang beses sa isang linggo, mas mainam na may kaunting maluso na taba, tulad ng almendras o buto ng mirasol, ay makakatulong na may hatid ang mga carotenoid na nagpapaluso sa mata na ito kung saan sila pinakakailangan.
Ngayong nasakop na natin ang lahat ng apat na pinatuyong prutas para sa paningin igos, datiles, pasas, at pinatuyong aprikot panahon na upang pagsamahin ang maito sa isang madali, praktikal na plano na maari mong simulan ngayong gabi. Iyan mismo ang gagawin natin sa susunod. Napag-usapan na natin ang apat na pinatuyong prutas na bawat isa ay maaring gumanap ng natatanging papel sa pagprotekta at kahit na pagayos ng iyong paningin. Mga igos, datilas, pasas, at pinatuyong aprikot. Ngayon, pagsamahin natin ang maito sa isang simple, madaling plano na maari mong simulan ngayong gabi. Una, maging malinaw tayo. Hindi mo kailangan ng malalaking halaga ng pagkain ito upang makuha ang mga benepisyo. Sa katunayan, sa pinatuyong prutas, hindi laging mas mabuti ang mas marami dahil sa natural na nilalaman ng asukal. Ang susi ay pagkakapare-pareho at matalinong mga kombinasyon na tumutulong sa iyong katawan na sumipsip ngang mga sustansya ng mahusay. Narito ang madalas kong inirekomenda sa aking mga pasyente. Sa gabi, mahandang isang maliit na merienda para sa mata sa pamamagitang mapagsasama sa mga 2 o 3 igos, 1 o 2 datiles, mga 2 kutsarang pasas, at 3 o 4 na pinatuyong aprikot. Ipinares ang pinakalong ito sa isang maliit na dakot ng hilaw na mani o buto tulad ng almendras, walnuts o butong mirasol. Ang malusok na taba sa mani ay tumutulong sa iyong katawan na sumipsip ng fat-soluble nutrients tulad ng beta-carotene, lutein, at zeaxanthin mula sa mga pinatuyong prutas. Mahalaga ang timing. Layunin na kainin ang meriendang ito mga 1 oras bago matulog. Sa ganong paraan, habang ang iyong katawan ay lumilipat sa natural nitong overnight repair mode, ang nga antioxidant, carotenoids, at mineral na sumusuporta sa mata ay umiikot na sa iyong sistema, handa na upang pakainin ang iyong retinal cells at protektahan ang iyong optic nerve. Mahalaga ring manatiling hydrated. Laging uminom ng 1 basong tubig kasama ang iyong pinatuyong prutas. Sinusuportahan nito ang soluble fiber sa pagtulong sa panunaw at tumutulong na mapanatili ang magandang hydration. Isang maliit ngunit mahalagang salik para sa pagpapanatili ng iyong mga mata na comfortable. Hindi mo kailangang kainin ang lahat ng 4 na prutas araw-araw. Maari mo itong paikutin kung gusto mo, halimbawa, igos at pasas isang gabi, datiles at aprikot sa susunod, ngunit layunin na kainin ang bawat isa sa kanila ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Kung marami kang oras na ginugugol sa harap ng mga screen o sa ilalim ng artificial lighting, isaalang-alang ang pagpapares ng iyong merienda sa gabi sa isang maikling pahingang mata. Maari itong maging simple tulad ang pagpikit ang iyong maamata sa isang madilim na silid o paggamit ang isang mainit na kompres sa loob ang 10 minuto. Ito ay isang banayad na paraan upang lubos na makapapahinga ang iyong maamata habang gumagana ang maasustansya. Ang planong ito ay simple, abot kaya, at akma sa halos anumang pamumuhay. Hindi ito tungkol sa pagpapalit ng iyong mga pagkain o pag-inom ng maraming tableta. Ito ay tungkol sa paggamit ng buo at natural na pagkain upang pakainin ang isa sa iyong pinakamahalagang pandama. Sa huling bahagi ng video na ito, ibabahagi ko ang isang pangwakas na mensahe upang ipaalala sa iyo kung bakit ang iyong mata ay nakakahalaga ng bawat pag-aalaga na maari mong ibigay sa kanila at kung bakit hindi pa huli ang lahat upang simulan ang pagkakita ng mas malinaw muli. Marami tayong natalakay ngayon at umaasa ako na nakita ninyo kung gaano kasimple ngunit makapangyarihan ang pagbibigay sa inyong mga matang talagang kailangan nila. Ang maigos, datiles, pasas, at pinatuyong aprikot ay maring ordinaryong pagkain. Ngunit kapag tinamasa ninyo ang ito sa tamang paraan at nang may pagkakapare-pareho,
makakatulong sila upang protektahan ang paningin na mayroon kayo at kahit na suportahan ang natural na proseso ng pag-ayos na nangyayari habang kayo'y natutulog. Nakita ko itong gumana para sa marami sa aking pasyente at naniniwala ako na makakagawa rin ito ng pagbabago para sa inyo. Mahalagang tandaan na ang pagkawala na iyong paningin ay hindi maiwasang bahagi ng pagtanda. Nagbabago ang ating mga mata sa pagtanda, ngunit sa tamang nutrisyon maaari silang manatiling mas matalas, mas malinaw, at mas komportable sa loob ng maraming taon. Kung ito man ay ang pagbabasa ng iyong paboritong libro ng walang hirap, pagmamaneho ng may kumpiyansa sa gabi, o simpleng pagtingin sa mga mata ng isang mahal mo at pagkakita sa bawat detalye, ito ay mga sandali na karapat-dapat protektahan. Kung may isang mensahe akong nais na ipakuha sa iyo, ito ay ito, hindi pa huli ang lahat upang simulan. Bawat maliit na hakbang na gagawin mo ngayon ay isang puhunan sa buhay na gusto mong makita bukas. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at laging may pag-asa para sa pagpapabuti. Salamat sa paglalaan ng oras na ito sa akin at sa pag-aalaga sa iyong kalusugan. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring i-like, ibahagi ito sa isang taong maaring makinabang at mag-iwan ng komento sa ibaba upang sabihin sa akin kung alin sa apat na pinatuyong prutas na ito ang pinaka-nasasabik kang subukan. At kung bago ka dito, siguraduhin mong mag-subscribe upang hindi mo mapalampas ang susunod na science-backed natural health tip na maaring magpabago ng iyong buhay. Mahalaga ang iyong paningin at ikaw din. Ngayon, tamasahin ang merienda na iyon ngayong gabi at bigyan ang iyong mata ng regalong nararapat sa kanila.